Mabuhay! Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa sa paghahayag ng mensahe ng panaginip sa oras na ito upang hindi ka na po mainip sa paghihintay. Kaya ito na, sisimulan agad natin. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom. Ang panaginip na ikaw ay kinagat ng anumang uri ng ahas sa paa o sa alinmang bahagi nito ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang tanda ng paghihigpit, sakit, o pagkaantala sa mga plano, ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip, na nagsasabi tungkol sa proseso ng pagbabago sa ating mga landas sa buhay, pagtuklas ng mga bagong pundasyon na nakatago sa ating mga paa, at pagkakakilanlan sa mga puwersa ng pagpapalakas ng sariling pundasyon na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang paa sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa isang bahagi ng katawan na ginagamit para lakarin o tumayo. Sa halip, ito ay sumasagisag sa ating koneksyon sa lupa at sa ating mga pinagmulan, ang ating kakayahang tumayo ng matibay sa sarili nating mga paa, ang paraan kung paano natin tinatahak ang ating landas sa buhay, at ang pundasyon kung saan nakabatay ang lahat ng ating mga aksyon at desisyon. Ang kagat ng ahas mismo ay isang simbolo na nauunawaan bilang paghahatid ng enerhiya, pagbabago, at pagkakalantad sa mga bagong kaalaman tungkol sa ating mga landas sa buhay. Ito ay kumakatawan sa pagtanggap ng mga bagong karanasan na maaaring magbago sa ating direksyon sa buhay, pag-alis ng mga lumang paraan ng paglalakbay na hindi na nagsisilbi sa ating ikabubuti, at ng pagyakap sa isang bagong paraan ng pag-iral na mas malapit sa ating tunay na landas na kailangang tahakin. Kapag pinagsama ang dalawang elemento na ito, ang paa at ang kagat ng ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa anumang karaniwang interpretasyon ng panaginip, na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga landas sa buhay at sa ating koneksyon sa ating mga pinagmulan. Sa mga yaman na nakatago sa ating mga paa na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng sarili at ng iba. At sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas sa proseso ng pagtanggap ng mga bagong karanasan at kaalaman na maaaring magbago sa ating landas sa buhay. Ang pagkagat ng ahas sa paa sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating grounded self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na konektado sa ating koneksyon sa lupa, sa ating mga pinagmulan, at sa ating kakayahang tumayo ng matibay sa mga desisyon at aksyong ating ginagawa. Karaniwang iniisip ng marami na ang kagat ng ahas sa paa ay isang tanda ng pagkaantala o paghihigpit na dapat takbuhan, ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang tunay na kahalagahan nito ay nasa loob natin, sa ating kakayahang tumanggap ng mga pagbabago sa ating landas sa buhay, sa ating kakayahang makilala ang mga bagong pundasyon na hindi pa natin natutuklasan, at sa ating kakayahang gamitin ang ating koneksyon sa lupa para gumawa ng mga desisyon na makakapagbago sa buhay ng marami. Halimbawa, ang mga sandali ng pagkabigla o takot na nararamdaman natin sa panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan natin buksan ang ating sarili sa mga bagong paraan ng paglalakbay sa buhay. O ang mga damdaming lakas o pagkakatauhan na nararamdaman natin pagkatapos ng kagat ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating tunay na kakayahang harapin ang mga bagong sitwasyon na darating sa ating buhay. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi natin kailangan matakot sa mga pagbabago sa ating landas sa buhay, kundi sa halip ay matutunan na yakapin ang mga ito bilang pagkakataon para sa paglago, at na ang lakas at kakayahan na maaaring nakatago sa ating mga paa ay maaaring magbigay ng direksyon at lakas sa ating landas patungo sa mas makabuluhang buhay na puno ng pagkakataong gumawa ng mga bagay na may kahalagahan. Bukod pa rito, ang pagkagat ng ahas sa paa ay maaari ring kumakatawan sa isang malalim na proseso ng emosyonal at espiritual na paglago na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga emosyonal na sugat na may kinalaman sa ating mga landas sa buhay at sa ating mga desisyon na ginawa noon, isang ipagpapalakas ng mga paai. Tulad ng mga sinaunang ritual na nagsasabi tungkol sa mga bayaning nakamit ang karunungan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bagong kapangyarihan at kakayahan na nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang mga hamon ng kanilang landas sa buhay. Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagtanggap ng mga bagong direksyon sa buhay dahil inaakala nilang ito ay magdudulot ng dagdag na responsibilidad o pagkabalisa. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang pagtanggap sa mga bagong landas sa buhay ay kailangan para makamit ang tunay na kagalingan at pagkakatauhan. Sa panahon ng prosesong ito, natututunan nating maunawaan ang mga paraan upang gamitin ang ating koneksyon sa lupa para gumawa ng mga desisyon na may kahalagahan. Mga paraan upang makipag-ugnayan sa iba sa paraang puno ng pag-ibig at pag-unawa sa kanilang sariling mga landas sa buhay.
at mga paraan upang iparating sa kanila ang ating mga damdamin at ideya sa pamamagitan ng mga aksyong ating ginagawa na nakabatay sa matibay na pundasyon. Maaari itong magdala ng kagalakan sa ating puso sa simula, ngunit sa huli ay nagdudulot ng kapanatagan dahil natututunan nating mamuhay ng may layunin at kahalagahan ng ating mga aksyon na nakabatay sa ating tunay na landas sa buhay. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang mapanganib sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay sumusunod sa tamang landas ng pag-unawa at na makakamit natin ang karunungang nararapat sa atin bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa, lumakad, at lumikha ng sarili nating landas sa buhay. Isa pang lihim na mensahe ng pagkagat ng ahas sa paa na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga puwersa ng paglikha at pagbabago ng landas at sa mga tradisyon ng mga manlalakbay, magsasaka, inhinyero, at mga tagapagtaguyod ng mga paraan ng pagtatatag ng mga pundasyon sa buhay. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang paa ay iginagalang bilang simbolo ng koneksyon sa lupa at pagbabago ng landas, ng mga kaalaman tungkol sa mga paraan ng pagtatayo ng mga bahay at mga estruktura na makakapagbigay ng kagalingan sa buhay ng marami, at ng mga puwersa na nagdudulot ng pagbabago sa mundo sa pamamagitan ng mga landas na ating tinatahak. Kapag ang ahas ay kumagat sa ating paa sa panaginip, maaari itong nangangahulugang tayo ay tinatawag na buksan ang ating sarili sa mga kaalamang ito, na maaaring hindi matutunan sa mga paaralan kundi sa pamamagitan ng ating sariling karanasan sa paglalakbay, pagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga tradisyon ng mga katutubo at kanilang koneksyon sa lupa. At mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karunungan sa pagtatatag ng mga pundasyon sa buhay. Maaari itong magpahiwatig na may mga kasanayan tayo sa pagtatanim ng mga halaman, pagkukumpuni ng mga daanan, pagtatayo ng mga istruktura, o paggawa ng mga bagay na maaaring makatulong sa iba na makahanap ng kanilang sariling landas sa buhay. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga praktikal na pangangailangan ng buhay. Halimbawa, maaari nating subukang maglaan ng oras para sa mga gawaing nagdudulot sa atin ng koneksyon sa lupa, sumali sa mga grupo ng mga magsasaka o mga tagapag-alaga ng kalikasan, o makipag-usap sa mga taong may karanasan sa pagtuklas ng sariling landas sa buhay upang matuto mula sa kanilang karunungan. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga kasanayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating kakayahang lumikha ng sarili nating landas sa buhay at tulungan ang iba na makamit ang kanilang sariling kagalingan. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang pagkagat ng ahas sa paa ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon sa iba at sa mga sitwasyon sa buhay na tila nangangailangan ng mas matibay na pundasyon at pagkakakilanlan ng sariling landas. Minsan, ang ating mga relasyon ay napapailalim sa hidwaan o hindi pagkakaunawaan dahil sa ating kawalan ng katiyakan sa sarili nating landas sa buhay o dahil sa ating mga aksyong hindi naayon sa ating tunay na layunin. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging matatag sa sarili nating mga paniniwala at desisyon na gawin ang mga aksyong kailangan para mapabuti ang ating mga relasyon batay sa matibay na pundasyon. At naipakita sa iba ang ating pag-ibig at pag-aalaga sa pamamagitan ng mga aksyong ating ginagawa na nakabatay sa ating tunay na landas sa buhay. Maaari itong magpahiwatig na may mga bagay tayong kailangang gawin para sa mga mahal natin sa buhay, mga gawaing makakapagbigay sa kanila ng kasiyahan at kagalingan batay sa pag-unawa sa kanilang sariling mga landas sa buhay. Sa halip na hayaan ang mga problema na lumaki sa ating mga relasyon dahil sa kawalan ng katiyakan sa sarili nating landas, ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagsasabi na kailangan nating gumawa ng aksyon upang malutas ang mga ito ng may pag-ibig at pag-unawa, upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas malakas at makabuluhan batay sa matibay na pundasyon ng pag-unawa. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating maging mas aktibo sa mga gawain ng komunidad na nagtataguyod ng pagkakakilanlan ng sariling landas sa buhay na tumulong sa mga taong nawawalan ng landas at na gumawa ng mga aksyong makakapagbago ng buhay ng marami sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makahanap ng kanilang sariling paraan. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay maaari ring kumakatawan sa isang bagong yugto ng buhay na puno ng pagkakataong gamitin ang ating mga kakayahan sa pagtatatag ng pundasyon at pagtuklas ng landas para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga sitwasyon na tila nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa mga landas ng iba at aktibong paglahok sa pagtulong sa kanila na makahanap ng kanilang sariling paraan. Tulad ng pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad na kailangang muling itatag ang kanilang mga tahanan at mga landas sa buhay, pagtatayo ng mga paaralan at mga pasilidad para sa mga komunidad na nangangailangan, o paglahok sa mga kilusan para sa pagpapabuti ng kalikasan na nakakatulong sa mga susunod na henerasyon na magkaroon ng maayos na landas sa buhay.
Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga gawaing ito ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan o kakayahan. Ngunit ang lihim na mensahe ng ganitong panaginip ay nagsasabi na ang lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga aksyong makakapagbago ng landas ng buhay ng iba. Ang kagat ng ahas sa paa ay sumasagisag sa lakas at kakayahan na nasa loob natin na konektado sa lupa, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga sitwasyon ng may lakas ng loob at pag-ibig batay sa matibay na pundasyon. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating kilalanin ang ating sarili bilang mga tagapag-ugnayan at tagapagbago ng landas. Matuklasan ang ating mga kakayahan sa pagtatatag ng pundasyon at pagtuklas ng paraan, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay may mahalagang papel na gagampanan sa paghubog ng kinabukasan ng mundo at sa pagpapalaganap ng kagalingan, pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng nilalang sa pamamagitan ng mga landas na ating tinatahak at tinutulungan na tahakin ng iba. Isa pang mahalagang aspeto ng pagkagat ng ahas sa paa na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap na may kinalaman sa paglikha ng mga bagong paraan ng pagtuklas ng landas sa buhay at sa ating kakayahang magdulot ng positibong pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ating paligid. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng pagbabago at pag-inovasyon, ng kakayahang lumikha ng mga bagong paraan ng pamumuhay na mas naayon sa ating mga pangangailangan sa koneksyon sa lupa at pagkakaunawaan ng sariling landas. Ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabagong ito ay dapat na nakabatay sa mga prinsipyo ng karunungan, pagkakapantay-pantay, at pag-ibig sa lupa at sa lahat ng nilalang na umaasa dito, na kailangan nating turuan at ipakita sa iba upang makagawa tayo ng mga pagbabago na makakapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o ideyang makakapagbago ng buhay dahil sa takot sa pagkakaiba sa iba o sa mga paniniwalang hindi sila makakapagbago ng landas ng buhay ng iba. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao bilang mga nilalang na konektado sa lupa at may kakayahang magtuklas ng sariling landas. At maaari nating gamitin ang mga ito bilang puwersa para sa pag-unlad at pagbabago ng buhay ng tao. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang mga pangarap na ito, natututunan din nating mas mahusay na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na may parehong adhikain. Makita ang mga pagkakataong makapagbigay ng positibong epekto sa landas ng buhay ng iba. At lumikha ng mga paraan upang makamit ang mga layuning ito na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa lahat ng tao na nakikita natin araw-araw, na lahat ay may sariling kakaibang landas na kailangang tahakin at suportahan. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng pagkagat ng ahas sa paa sa panaginip ay ang paalala na ang tunay na kahalagahan ng ating pag-iral ay nasa ating kakayahang tumayo ng matibay sa sarili nating mga paa. Makita at tahakin ang ating tunay na landas sa buhay, at ibahagi ang ating mga kakayahan sa pagtatatag ng pundasyon at pagtuklas ng landas sa iba. Na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay na pansamantala lamang. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan sa mga bagong gamit, mataas na posisyon sa trabaho, o malaking halaga ng pera. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa paa ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating sarili bilang mga nilalang na konektado sa lupa at may kakaibang landas na kailangang tahakin. Sa pagtanggap sa ating mga responsibilidad at kakayahan na magtatag ng pundasyon para sa sarili at sa iba, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay na may kinalaman sa paglikha ng landas, pagbabago ng paraan, at pagpapalaganap ng kagalingan sa lahat ng nilalang na umaasa sa lupa. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaaring mangailangan ito ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang pagkagat ng ahas sa paa ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataong harapin ang mga pagbabago sa ating landas sa buhay ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang lakas at kakayahan na nasa loob natin na konektado sa lupa ay maaaring magbigay ng liwanag sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng pagkagat ng ahas sa paa, natututunan nating maging mas matatag, mas malakas, at mas malapit sa ating tunay na sarili na konektado sa lupa, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating lakas at karunungan sa iba na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo na puno ng mga landas na maaari nating tulungan na gawing mas maayos at makabuluhan para sa lahat. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway hindi ka lang po basta nasiyahan, kundi may natutunan at naintindihan ka rin. Hanggang sa muli.